Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa binatang si Miguel na naninirahan sa baryo na pinamumunuan ng malupit na si Don Bertuso. Nang bumuo si Miguel ng isang samahan laban kay Don Bertuso, ay nalaman yon ng mayamang lalaki. Dahil doon ay nagsimula na ang impyerno sa buhay ni Miguel. Nakulong siya nang dahil sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. Sa kulungan ay nakilala ni Miguel si Tatang Emong na isang manunugis. Naging malapit ang dalawa sa isa't isa at maraming natutunan si Miguel kay Tatang Emong. Magagawa pa bang iligtas ni Miguel ang baryo nila mula kay Don Bertuso gayong nasa kulungan siya? Ano ang magiging papel ni Tatang Emong sa buhay ni Miguel? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Pagmasdan niyong lahat ang lalaking nasa inyong harapan. Ganito ang mangyayari sa sino mang susubukan tumakas sa baryong ito. Tandaan niyo, ng bawat pagsuway sa aking mga utos ay may kapalit na kaparusahan. Ganon din ang kumakalaban sa akin. Nay, kawawa naman po si Mang Delfin. Tignan nyo, at napakaraming sugat ng likod niya dahil sa latigo ni Don Bertuso. Ano po kaya kung tulungan natin siya? Kung gusto mo nang mamatay ay gawin mo yan. Magpasalamat ka na lang at isa ka sa mga napili ni Don Bertuso na maging tauhan niya. Kaya ligtas ka at kami ng tatay mo sa kanyang kalupitan. Isa ang binatang si Miguel at ang nanay niyang si Aling Patricia sa mga taong nasa harapan ni Don Bertuso. Sa paanan ni Don Bertuso ay naroon ang nakadapang si Mang Delfin. Nasa gitna sila ng malawak na taniman ng mga gulay na pagmamay-ari ni Don Bertuso. Sige na! Bumalik na kayo sa mga gawain nyo. Ang mga alipin ay magpatuloy sa pagtatrabaho, habang ang aking mga tauhan ay magbantay sa mga alipin. Kapag may nakita kayo nagpapahinga at tatamad-tamad, ay huwag kayong magdadalawang isip na parusahan sila. Magkakasabay na umalis ang mga taong nasa harapan ni Don Bertuso. Habang naglalakad palayo si Miguel, ay nakatulala siya. Hindi maalis sa isip niya ang kaawa-awang itsura ni Mang Delfin. Nanghihina yon at halos hindi na makagalaw. Puro sugat at dugo ang likod nito dahil sa malalakas na latay mula sa latigo ng malupit na si Don Bertuso. Nagtangka kasi yung tumakas pero nahuli ng mga tauhan ni Don Bertuso. Sinabihan ko na si Delfin na wag niya nang ituloy ang balak niyang pagtakas, pero ginawa niya pa rin. Tignan mo ang nangyari sa kanya. Kahit naman po ako gugustuhin ko pong makaalis sa impyernong lugar na to. Sino ba namang taong makakatiis sa kalupitan ni Don Bertuso? Kapag nagkamali ka, parurusahan ka. Kapag sumalungat ka sa gusto o sinabi niya, paparusahan ka rin. Wala tayong kalayaan sa lugar na to, Nay. Mas masahol pa tayo sa mga presong nasa kulungan. Lumalabas na si Don Bertuso na ang tumatayong Diyos sa baryong to. Manahimik ka nga, Miguel. Baka mamaya niyan may makarinig sa'yo. Nagkalat na mga tauhan ni Don Bertuso, kaya mag-iingat ka sa mga pananalita mo. Wala na tayong magagawa sa sitwasyon natin ngayon. Dahil simula nang mabili ni Don Bertuso ang lupa ng ating baryo, ay naging alipin at tauhan na niya tayong mga walang kakayahang umalis sa lugar na ito. Kaya kailangan nating sumunod kay Don Bertuso kung gusto mo pang humaba ang buhay natin.
Malamang, kung hindi ako isa sa mga tauhan ni Don Bertuso, matagal na akong patay. Sigurado ko na isa ako sa lalaban sa kanya hanggang sa makalaya tayong lahat sa pamumuno niya. Tama na nga yan, Miguel. Matakot ka nga sa mga lumalabas sa bibig mo. Hay nako, uuwi na ako at kailangan ng uminom ng gamot ng tatay mo. Baka nakalimutan na naman niyang inumin ng gamot niya. Ikaw naman, magtrabaho ka. Magbantay ka sa mga alipin. Ipakita mo kay Don Bertuso na karapat dapat kang maging isa sa mga tauhan niya. O siya, sige na. Aalis na ako. Matapos yung sabihin ni Aling Patricia, ay nagmamadali na itong naglakad palayo kay Miguel. Hindi na iwasan ni Miguel ang malungkot nang maalala niya ang buhay nila bago dumating si Don Bertuso sa baryo nila. Normal ang buhay ng mga tao roon. Walang nagdidikta kung ano ang dapat nilang gawin. Pero nagbago ang lahat sa pagdating ng malupit na si Don Bertuso. Nawalan silang lahat ng kalayaan. Ang mahihina at mas mahihirap ay naging mga alipin. Habang ang malalakas ay ginawang tauhan ni Don Bertuso. Alam ni Miguel na marami ang nais na makipagpalit sa pwesto niya sa baryong yun. Bilang isa siya sa mga tauhan ni Don Bertuso, ligtas siya sa pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi sa taniman ni Don Bertuso. Hindi rin siya gaya ng mga alipin na walang sariling bahay. Lahat ng alipin ay ikinukulong sa mga kulungan na gawa sa kawayan kapag oras na ng pagtulog upang hindi makatakas ang mga yon. Lahat ng pamilya ng mga tauhan ay ligtas din sa pagmamalupit ni Don Bertuso. Yun ang nagsisilbing kapalit sa pagiging sunod-sunuran nila sa malupit nilang amo. Sa araw na yon ay isa si Miguel sa nagbabantay sa mga alipin na nagtatrabaho sa taniman ng mga gulay. Nakita niya si Mang Delfin na kahit nangihina at sugatan na, ay pilit pa rin nagtatrabaho. Nais niya sana yung tulungan, pero alam niya na siya ang mapapahamak kapag ginawa niya yon. Pagsapit ng alauna ng hapon, ay sandaling nagpahinga ang mga alipin para kumain. Habang kumakain ang mga alipin, ay nakabantay pa rin sina Miguel. Habang nakatayo si Miguel sa ilalim ng isang puno, ay lumapit sa kanya ang matalik niyang kaibigan na si Lando. Isa ito sa mga alipin. Oh, kumusta ka na, Miguel? Sarap talaga ng buhay mo ah. Patayo-tayo ka na lang habang kami nakabilad sa araw na parang mga bayawak. Ikaw talaga, Lando. Hindi ko naman ginusto na maging tauhan ni Don Bertuso eh. Saka, wala rin naman tayong pinagkaiba. Pare-parehas lang tayo na sunod-sunuran kay Don Bertuso. Pare-parehas nga tayong mga sunod-sunuran. Pero mas masarap pa rin ang buhay niyong mga tauhan. Tatayo lang kayo, magbabantay. Kapag may nakita kayo nagkamali o tatamad-tamad, sasaktan nyo. Sila lang yun, no? Kahit kailan ay hindi ako nanakit ng mga alipin. Alam mo, natutol ako sa karahasan. Kung may magagawa nga lang ako para matapos sa itong paghihirap natin eh, ginawa ko na noon pa. Kung ako nga lang ang masusunod, ayoko nang maging tauhan ni Don Bertuso eh. Ganun ba? Eh kung gusto mo, palit na lang tayo ng posisyon eh. Ikaw na ang maging alipin at ako na magiging tauhan. Ano, gusto ba? Buti sana kung papayag si Don Bertuso. Hindi ba siya mismo ang pumili kung sino ang mga magiging tauhan niya? Eh di, irekomenda mo ako sa kanya. Sabihin mo kay Don Bertuso na mas mapapakinabangan niya ako kapag ginawa niya akong isa sa mga tauhan niya. Sige na naman, Tolo. Malay mo naman, pumayag si Don Bertuso, di ba? Ayaw mo ba nun? Parehas sa tayong tauhan. Ligtas na ako sa parusa. Pero Tol, hindi madali ang hinihiling mo eh. Hindi ako malapit kay Don Bertuso. Hindi ako gaya ng ibang tauhan niya na parang linta kung makasipsip sa kanya. Bakit kasi
hindi ka magpalangis sa kanya. Ipakita mo na tapat ka talaga sa kanya para kapag may gusto ka ay madali mo makukuha, di ba? Naku, kung isa ako sa mga tauhan niya, gagawin ko ang lahat para maging malapit kay Don Bertuso. Alam mo naman dito sa baryo natin, kapag may tiwala si Don Bertuso sa'yo, maganda panigurado magiging buhay mo kumpara sa iba. Kaya nga, gusto ko talaga maging isa sa mga tauhan niya eh. Hayaan mo, Lando. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ay sasabihin ko kay Don Bertuso yung sinabi mo sa akin. Pero hindi ko may papangako na kukunin ka niya bilang isa sa mga tauhan niya. Yan! Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Salamat pare ah. O paano? Babalik na ako sa pagtatrabaho at baka mamaya maparusahan mo pa ako eh. Nakangiting tumango si Miguel kay Lando. Nang umalis si Lando sa tabi niya, ay nalungkot siya dahil napakalaki na ng pinagbago ng paraan ng pag-iisip ng kaibigan. Hindi na ito gaya ng dating Lando na masayahin at palaban. Alam niya na karamihan ng mga tao sa baryo nila ay binago ng takot ng mga ito kay Don Bertuso. Aminado kasi silang lahat na sa sandaling suwayin nila si Don Bertuso at paalisin sila sa lugar na yon ay wala na silang ibang mapupuntahan. Gabi na nang umuwi si Miguel sa maliit nilang kubo. Nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa papag habang nakatingin sa kawalan. Ang nanay naman niya ay nasa isang sulok at may tinatahi na damit. Nagmano si Miguel sa mga magulang niya. Saka siya umupo sa tabi ng tatay niyang si Arnulfo. Sige na, kumain ka na dyan. Pritong galunggong ang ulam natin. Mamaya na po, Nay. Hindi pa naman po ako nagugutom. Nay, kumusta na po pala si tatay? Nagsalita na po ba siya? Hindi pa. Saka wag ka nang umasang magsasalita pa ang tatay mo. Hindi na yun mangyayari lalo na't hindi siya natitignan ng doktor. Kausapin ko po kaya si Don Bertuso at sabihin ko po na baka pwedeng dali natin sa ospital si tatay. Ano ka mo? Nagpapatawa ka ba, Miguel? Sa tingin mo ba ipapayag si Don Bertuso? Pero sige, sabihin na natin pumayag siya. Saan naman tayo kukuha ng pera na pambayad sa therapy ng tatay mo? Sige nga. Pero Nay, hahayaan na lang po ba natin na ganyan po si tatay? Sa ngayon ay wala tayong magagawa, kundi ang tiisin ang kalagayan ng tatay mo. Magtiis na lang tayo sa halamang gamot na sinabi ng albularyo. Malay mo, doon siya gumaling. Saka ang mahalaga ay buhay siya kahit hindi siya nagsasalita. Naaawang tinignan ni Miguel ang kanyang ama. Simula kasi nang mamatay ang lolo niya, na tatay ng tatay niya, ay hindi na ito nagsalita. Namatay ang lolo ni Miguel dahil ito ang namuno sa mga rebelde na nag-aklas kay Don Bertuso. Mismong sa harap ni Arnulfo, pinatay ni Don Bertuso ang lolo ni Miguel. Kaya naiintindihan ni Miguel kung bakit tila nawala sa sarili ang tatay niya at hindi na ito nagsalita. Kahit sinong anak ay labis na magigimbal kapag nasaksihan ito ang pagpatay sa tatay nito. Sa bawat araw na lumilipas ay saksi si Miguel sa paghihirap ng mga alipin. Bago pa tuluyang sumikat ang araw, ay isa siya sa nagbubukas ng mga kulungan ng mga alipin. Nakikita niya kung paanong nahihirapan ang mga yon na humiga sa malamig na lupa. Kahit wala pang laman ang tiyan, ay nagsisimula ng magtrabaho ang mga yon. Minsan, saksi rin siya sa pananakit na ginagawa ni Don Bertuso sa mga alipin na nagkakamali. May mga pagkakataon din na kahit wala namang nagawang mali ang isang alipin, ay sinasaktan pa rin ni Don Bertuso. Isang umaga, habang nagbabantay sa mga alipin sa taniman ng gulay, ay nakita ni Miguel na hinahampas ng yantok ng isang tauhan si Mang Delfin. Halos malugmok na
ang kaawa-awang matanda. Hindi na nakatiis si Miguel. Nilapitan niya ang lalaking tauhan at pinigilan niya ito. Ayon sa tauhan, ay nahuli nitong nakaupo lang si Mang Delfin. Kaya nito yon sinaktan. Ano ka ba naman? Intindihin mo na lang si Mang Delfin. Alam mo naman na naparusahan siya ni Don Bertuso nung isang araw, di ba? Tignan mo nga oh. At sariwa pa ang mga sugat niya. Tapos dadagdagan mo pa. Siguro naman may tatay at lolo ka. Maawa ka naman sa kanya. Sige na, ako nang bahala dito. Umalis na ang lalaking tauhan. Inalalayan ni Miguel si Mang Delfin sa pagtayo at dinala niya ang matanda sa lilim ng isang malaking puno. Pinainom niya ito ng tubig. Matapos uminom ng tubig ni Mang Delfin, ay bumalik na ito sa pagtatrabaho. Pinigilan ito ni Miguel at aniya ay magpahinga na lang ito. Pero natatakot si Mang Delfin na may ibang tauhan na makakita rito at muli itong saktan. Nagulat si Miguel nang lumapit sa kanya si Aling Patricia. May dala itong mga damit na bagong laba. Labandera kasi ang nanay niya sa mansyon ni Don Bertuso. Miguel anak, anong ginagawa mo? Bakit po? Ay nako, huwag ka na nga magmaang-maangan. Nakita ko na tinulungan mo si Mang Delfin. Nay, naaawa lang po ako sa kanya. Wala namang pumali sa ginawa ko Sa labas ng lugar na ito, tama ang ginawa mo. Pero sa mata ng lahat ng nandito, lalo na kay Don Bertuso, ay isang malaking pagkakamali yun, Miguel. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Paano kung may magsumbong kay Don Bertuso? Anong gagawin mo? Sige nga. Tandaan mo, kapag nagalit sa iyo si Don Bertuso, hindi lang ikaw ang mapapahamak, kundi pati rin kami ng tatay mo. Gusto mo bang mula sa pagiging tauhan ay maging alipin ka? Gusto mo bang maranasan ang mga nararanasan ng mga alipin? Pasensya na po, Nay. Hindi ko po kasi kayang walang gawin kapag may nakikita po ako nahihirapan. Hindi ko po kayang magbulag-bulagan sa hindi tamang nangyayari sa lugar na to. At anong gagawin mo? Magiging rebelde ka? Nakalimutan mo na ba nangyari sa lolo mo? Gusto mo bang magaya sa kanya, ha? Alam mo, yung pagiging mabait mo ang ikakapahamak natin. Umayos ka, Miguel. Kung gusto mo manatili sa kung nasaan ang pamilya natin sa lugar na ito, ay matuto kang sundin ang lahat ng sinasabi ni Don Bertuso. Matapos yung sabihin ni Aling Patricia, ay iniwanan na nito si Miguel. Nanlambot si Miguel sa mga sinabi ng nanay niya. Tuluyan na rin kasing nilamon si Aling Patricia ng takot nito kay Don Bertuso. Kaya naiintindihan niya kung bakit ito nakakapagsalita ng ganun. Tumingala siya sa kalangitan at hiniling niya na sana ay dumating pa ang araw na makakalaya silang lahat mula sa malupit na si Don Bertuso. Nang sumunod na araw ay nabulabog ang lahat nang natagpuan ang walang buhay na katawan ni Mang Delfin sa bukana ng taniman ng mga gulay. Kalunos-lunos ang lagay ng bangkay ng matandang lalaki. Wakwak ang tiyan nito at wala nang lamang loob. Nagkaroon ng bulong-bulungan. Naaswang daw ang may gawa nun kay Mang Delfin. Dahil doon, mas tumindi ang takot ng lahat, lalo na't hindi na lang si Don Bertuso ang kinatatakutan nila, kundi maging ang aswang na pinaghihinalaang gumagala sa baryo nila. Isang gabi, naatasan si Miguel na magbantay sa mga biyag sa kulungan. Napansin niya na labis ang panghihina ng lahat, kaya nang nakita niya si Lando na nasa gilid ng kulungan, ay lumapit siya rito para mag-usisa. Lando, ano nangyayari sa inyo? Bakit parang hinang-hina kayo? Hindi mo ba alam? Napeste ang taniman ng mga gulay. Yung malapit sa paanan ng bundok. Nagalit si Don Bertuso, kaya hindi niya kami pinakain ng buong araw. Kahit tubig nga hindi rin niya kami binigyan. Kung tutuusin,
ay wala naman kaming kinalaman dun eh. Nadamay lang kami. Hayop talaga. Wala talagang awa si Don Bertuso. Pinagsisilbihan na nga natin siya nang wala tayong nakukuhan sahod, ay ganito pa ang ginagawa niya sa atin. Pare, hinang-hina na ako. Baka naman pwede mo kaming tulungan. Kahit tubig lang sana oh. Para kahit papano ay may laman ang aming sikmura ngayong gabi. Sige, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Ikukuha ko kayo ng tubig. Nagtungo si Miguel sa likod na bahagi ng mansyon ni Don Bertuso. Sigurado siya na sa oras na yon ay tulog na ang kanilang amo, kaya kampante siyang tulungan ang mga alipin. Kumuha siya ng isang timba at pinuno niya yon ng tubig mula sa poso. Wala siyang nakitang baso, kaya tabo na lamang ang inilagay niya sa timba. Binuksan ni Miguel ang kulungan na kinaroroonan ni Lando at ng iba pa. Nang iabot niya sa mga naroon ang isang timba ng tubig, ay nagunahan ang mga yon sa pag-inom. Teka, dahan-dahan lang. Huwag kayong mag-agawan. Marami pang tubig sa poso. Awang-awa si Miguel sa mga tao habang umiinom ang mga yon ng tubig. Binigyan din niya ng tubig ang mga taong nasa iba pang kulungan. Nang masiguro niya na nakainom na ang lahat, ay nakahinga siya ng maayos. Masaya ang puso niya na nakatulong siya sa mga kababaryo niya kahit sa maliit lang na paraan. Kinabukasan ng umaga, habang abala si Miguel sa pagbabantay sa mga alipin na nagtatrabaho sa taniman ng mga gulay, ay lumapit sa kanya ang isa sa mga tauhan ni Don Bertuso. Ayon dito, ay nais siyang makausap ng amo nila at pinapapunta siya nito sa mansyon. Walang ideya si Miguel kung bakit siya gustong makausap ni Don Bertuso, pero may kaba siyang naramdaman. Pagpasok niya sa sala ng mansyon, ay bumungad sa kanya ang karangyaan ng bahay ni Don Bertuso. Makintab ang marmol sa sahig at may malaking chandelier na nakasabit sa gitna. Nakaupo si Don Bertuso sa sofa habang may hawak na tabako. Magandang umaga po, Don Bertuso. Ipinatawag niyo raw po ako. Lumapit ka rito, Miguel. Humakbang si Miguel papalapit kay Don Bertuso. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. May nakapagsabi sa akin na pinainom mo raw ng tubig ang mga alipin kagabi. Totoo ba yon? Sino po may sabi niya sa inyo? Hindi na mahalagang malaman mo kung sino. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Totoo ba o hindi? Totoo po. Naawa po kasi ako sa kanila nang nalaman ko po na maghapon po silang hindi kumakain at umiinom. Baka po kasi kung anong mangyari sa kanila eh. Hindi rin ba nasabi sa'yo na yun ay parusa ko sa kanila? Dahil napeste ang taniman ng mga gulay na malapit sa paanan ng bundok? Alam mo ba kung magkano ang nalugi sa akin dahil sa kapabayaan ng mga alipin? Sa ginawa mo, tinuturuan mo mga alipin na huwag matakot sa akin kasi alam nila na merong tutulong sa kanila sa tuwing paparusahan ko sila. Pasensya na po, Don Bertuso. Hindi ko po kasi kayang tiisin ang mga kababayan ko. Mga alipin ko na sila at ikaw ay isa sa aking mga tauhan. Miguel, isa ka sa mga kinuha kong tauhan ko dahil alam kong malakas ka. Alam ko na mas mapapakinabangan kita bilang isa sa aking mga tauhan. Alam mo naman siguro na isang malaking paglabag sa batas ko ang ginawa mo. Handa po kong tanggapin ang kahit na anong kaparusahan na ipapataw niyo po sa akin, Don Bertuso. Mabuti naman at alam mo mangyayari sa'yo. Pero dahil isa ka sa aking mga tauhan, ay bibigyan kita ng pagpipilian. Anong mas gusto mo? Tanggalin kita bilang isa sa aking mga tauhan
at magiging alipin ka o 20 hampas ng latigo sa likod mo. Sandaling nag-isip si Miguel. Alam niyang hindi niya maaaring piliin na maging alipin siya dahil hindi lang siya ang mahihirapan, kundi maging ang mga magulang niya. Naghihintay ako ng sagot mo, Miguel. Bilisan mo, dahil kapag nainip ako, ay ako na ang pipili para sa'yo. 20 hampas na lang po ng latigo. Yun po pinipili kong kaparusahan. Tumango-tango si Don Bertuso. Tinawag nito ang isa sa mga kasambahay at inutusan nito yon na kunin ang latigo sa kwarto nito. Sunod na tinawag ni Don Bertuso ang 2 nitong tauhan at dinala ng mga yon si Miguel sa labas ng mansyon. Maya-maya pa ay sumunod na rin doon si Don Bertuso. Pinaluhod siya nito sa lupa. Ipinahinto muna ni Don Bertuso ang mga alipin sa pagtatrabaho upang panoorin ng mga yon ang parusang gagawin kay Miguel. Nakaharap si Miguel sa mga tao habang nasa likod niya si Don Bertuso. Nagulat si Miguel nang makita ang nanay niya na isa sa mga taong nasa harapan niya. Naluwa siya dahil alam niya na masasaktan ang nanay niya sa gagawin ni Don Bertuso sa kanya. Ngayon, masasaksiyan niyo kung ano ang mangyayari sa mga taong sumusuway sa aking mga batas. Gusto ko rin ipakita sa inyo na hindi lang mga alipin ang pinaparusahan ko. Kahit mga tauhan ko ay makatatanggap din ng parusa sa sandaling gumawa sila ng labag sa aking kagustuhan at batas. 3 magkakasunod na hampas ng latigo ang unang natanggap ni Miguel. Mariin siyang napapikit. Naramdaman niya ang hapdi ng tila napunit ang balat niya sa likod. Tumiim ang bagang niya nang naging sunod-sunod na ang paghampas ni Don Bertuso sa likod niya. Tiniis niya ang sakit at pinilit niyang maging matatag. Habang patuloy si Don Bertuso sa pagpaparusa kay Miguel, ay nakatingin si Aling Patricia sa kanya. Halatang pinipigilan ni Aling Patricia ang pagpatak ng luha nito. Nang natapos na si Don Bertuso sa paghampas ng latigo, ay tuluyan ng napalugmok si Miguel sa lupa. Napahalik siya sa lupa habang nanginginig ang buo niyang katawan. Halos wala na siyang maramdaman sa kanyang likod. Tinapakan pa ni Don Bertuso ang likod ni Miguel, kaya impit siyang napasigaw dahil sa labis na sakit. Magsilbing aral sana sa inyo ang nasaksiyan nyo ngayong umaga. Alipin man o tauhan ko ay walang ligtas sa aking kaparusahan. Kung ayaw nyong nangyari kay Miguel, ay matuto kayong sumunod sa akin. Tandaan nyo na nandito kayo para pagsilbihan ako kapalit ng pananatili nyo sa aking lupain. Sige na, bumalik na kayo sa inyong mga gawain. Sabay-sabay na umalis ang mga taong nasa harapan ni Miguel. Bumalik na si Don Bertuso sa mansyon nito. Naiwan doon si Patricia na nangingilid ang luha habang naaawang nakatingin kay Miguel. Lalapit sana si Patricia pero mabilis na itinaas ni Miguel ang isa niyang kamay. Wag po kayong lumapit. Huwag niyo po akong tulungan dahil baka madamay po kayo, Nay. Ayos lang po ako. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Umiim ang bagang ni Aling Patricia at wala na yung nagawa kundi ang umalis. Nang maiwang mag-isa si Miguel, ay sa kanya pinilit na tumayo. Alam niyang kahit sugatan siya, ay kailangan pa rin niyang magtrabaho. Sa kabila ng parusang natanggap niya, ay wala siyang pinagsisisihan sa ginawa niya dahil mas mahalaga sa kanya na nagawa niyang tulungan ang mga alipin. Kinagabihan, pag-uwi ni Miguel sa bahay nila, ay sinalubong siya ng nanay niya
na galit na galit. Sa kabila ng galit nito, ay pinili pa rin itong linisan at gamutin ang mga sugat ni Miguel sa likod. Ano ba kasing ginawa mo? At pinarusahan ka ni Don Bertuso? Binigyan ko po kasi ng tubig kagabi ang mga alipin. Naawa po kasi ako sa kanila kasi maghapon po silang hindi kumain at uminom ng tubig. Nakita mo na? Yang pagiging maawain mo, ang pagiging mabait mo, ang magpapahamak sa'yo. Diyos ko naman, anak. Napakalalim ng mga sugat mo, tignan mo. Siguro naman ay magtatanda ka na ngayon. Wala po akong pinagsisisihan sa ginawa ko, Nay. Masaya po ako na natulungan ko ang mga kababaryo natin. Mas magsisisi po ako kung hindi ko po sila binigyan ng tubig. Diyos ko naman, Miguel. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa iyo. Para mapagtanto mo na si Don Bertuso ang Diyos sa lugar na ito at wala tayong magagawa kundi ang sundin siya. Diyos? Hindi siya Diyos, Nay. Nagdiyos-Diyosan siya. Inaakala niya na siya ang Diyos dito sa baryo natin dahil binigyan natin siya ng ganoong kapangyarihan. Pero kung matututo lang po tayong lumaban, malalaman ni Don Bertuso kung saan siya dapat nakalagay. Anong ibig mo sabihin, Miguel? Lalabanan mo si Don Bertuso? Tumigil ka sa naiisip mong yan, ha? Kung gusto pang mabuhay. Nakalimutan mo na ba nangyari sa lolo mo? Ilang beses ko man sasabihin sa iyo yun? Nang dahil sa paglaban niya kay Don Bertuso, ay namatay siya. Miguel, anak. Nag-iisa kitang anak. Maawa ka naman sa akin kung mauuna ka pang mamatay sa akin. Hindi ko pinangarap na maglibing ng anak. Pero hindi po ibig sabihin ay magagaya po ako kay Lolo, Nay. Gusto niyo po ba na ganito na lang po tayo habang buhay? Yung bang para tayong mga hayop na nakakulong sa baryong ito? Hindi na tayo makalabas dito. Sa tingin mo ba ay gusto ko ang ganitong buhay? Ayoko ng ganito, Miguel. Pero alam ko na wala na tayong pag-asa para baguhin ang ating kapalaran. Matagal ko nang tinanggap na habang buhay na tayong nasa ilalim ng pamumuno ni Don Bertuso. Mas pinili na lamang ni Miguel ang tumahimik dahil alam niya na kahit na anong sabihin niya ay hindi na magbabago ang opinyon ng kanyang ina. Ngunit sa isip niya ay naglalaro ang isang bagay na matagal niya nang nais gawin. At yun na yang ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang namatay na lolo. Nang dahil sa parusang natanggap niya, ay nagkaroon siya ng kagustuhan na pabagsakin ang malupit na si Don Bertuso. Sa mga sumunod na araw, ay dumami pa ang mga natatagpo ang bangkay sa baryo. Lahat ay pinatay sa kalunos-lunos na paraan. Wala nang lamang loob ang mga bangkay at halos inubos ang dugo sa buong katawan. Patuloy na natakot ang mga tao na may aswang na gumagala, pero para kay Miguel ay kagagawan yun ni Don Bertuso. Kung ano ang dahilan nito, kung bakit nito pinapatay ang mga tao, ay hindi niya alam. Gaya ng planong naisip ni Miguel, ay kinausap niya ang mga dating kasapi ng grupo ng mga rebelde na pinamumunuan noon ng kanyang lolo. Sinabi niya sa mga yon na handa siyang mamuno upang simulan ang pag-aaklas laban kay Don Bertuso. May ilan na umayaw, pero meron ding sumang-ayon kay Miguel at isa na roon ang kaibigan niya na si Lando. Tuwing may pagkakataon ay nagpupulong sila ng palihim upang pagplanuhan ang pagpapabagsak na gagawin nila kay Don Bertuso. Isang tanghali, habang kumakain ng pananghalian, ay nagtipon-tipon sina Miguel kasama ang ilan sa mga kasapit ng mga rebelde laban kay Don Bertuso. Hindi na natin kailangan patagalin ang ating paghihirap. Oras na para kumilos tayo, para makalaya na tayo sa kalupitan ni Don Bertuso. May naisip ka na ba magandang plano, Miguel?
Meron. Mamayang gabi ay susunugin natin ang mansyon ni Don Bertuso. Gagawin natin yon habang natutulog siya. Kailangan natin masiguro na hindi siya makakalabas sa bahay niya at kasama siyang matutusta doon. Wala nang ibang paraan para matapos ang pang-aalipin niya sa atin, kundi ang kamatayan niya. Pero baka makulong tayo kapag ginawa natin yan. Madali lang palabasin na aksidente ang sunog. Tandaan nyo, kamatayan lang ni Don Bertuso ang tanging makapagpapalaya sa ating lahat. Ipinaalam ni Miguel ang iba pang detalye at kanyang plano. Natuwa siya dahil lahat ay sumang-ayon sa gusto niyang mangyari. Matapos ang pagpupulong, ay umasa si Miguel na bukas ng umaga ay malaya na silang lahat sa malupit na pamumuno ni Don Bertuso. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, ay umuwi na si Miguel sa bahay nila. Nadatnan niya ang nanay niya na pinapakain ang kanyang tatay. Naupo na rin si Miguel upang saluhan ang dalawa. Miguel, kumusta maghapon mo? Sana naman ay wala kang ginawang kung ano na magiging dahilan para parusahan ka ulit ni Don Bertuso. Wala po, Nay. Ayos lang naman po ako. Mamaya pala ay lalagyan ko ng gamot ang sugat mo sa likod para maghilom na kagad yan. Sige po, Nay. Maraming salamat po. Matapos yun, ay tahimik nang kumain si Miguel. Pinili niya na wag sabihin sa nanay niya ang plano nila ng mga kasama niya dahil sigurado siyang tututulan nito yun. May kaba rin siyang naramdaman pero wala siyang balak na umatras. Desidido na siyang tapusin ang kasamaan ni Don Bertuso sa gabi na yon. Ngunit sa gitna ng hapunan ay biglang pumasok ang dalawang tauhan ni Don Bertuso sa bahay ni Miguel. Hindi man lang kumatok ang mga yon. Dumiretso ang dalawang lalaki sa kusina at hinawakan ng mga yon ang magkabila ang braso ni Miguel. Tinutukan si Miguel ng isang lalaki ng baril sa ulo. Sinabi nito na kung ayaw niyang masaktan ay sumama na lang siya sa mga ito ng mapayapa. Ayon sa isang lalaki ay pinapatawag si Miguel ni Don Bertuso. Teka lang, sandali! Saan niyo madadali ng anak ko? Nay, wag po kayo mag-alala. Sasama na lang po ako sa kanila. Diyos ko, ano na naman ba itong nangyayari? May ginawa ka na naman bang kasalanan kay Don Bertuso? Hindi na nagawang makasagot ni Miguel dahil maras na siyang hinila ng mga lalaki palabas ng kanilang bahay. Mas pinili niya na wag nang pumalag dahil may dalang baril ang mga lalaki. Habang naglalakad ay hindi na iwasan ni Miguel ang kabahan sa dahilan kung bakit siya gustong makaharap ni Don Bertuso. Dinala si Miguel ng dalawang lalaki sa lumang imbakan ng mga gulay na matatagpuan malapit sa gubat. Sa pagkakaalam niya ay hindi na ginagamit ang imbakan na yun. Bukas ang mga ilaw doon at naroon si Don Bertuso. Itinali siya ng mga lalaki sa kahoy na nasa gitna ng imbakan. Tumayo si Don Bertuso sa harapan niya. Anong ibig sabihin po nito, Don Bertuso? Bakit niyo po ako kailangang itali? Alam mo, Miguel, naaalala ko sa iyo ang lolo mo. Hinding-hindi ko nakakalimutan na siya ang kauna-unahang tao sa lugar na ito na nagkaroon ng lakas ng loob na bumuo ng isang samahan ng mga rebelde para ako ay pabagsakin. Bakit ba hindi ko naisip na maaari mo rin yung gawin sa akin? Ano pong pinagsasasabi niyo? Ang akala mo ba ay hindi ko malalaman na muli mong binuo ang mga rebeldeng gusto kong pabagsakin? Talagang ang lakas ng loob mo para gawin yan. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Wala po akong alam dyan. Hindi totoo yan. Kung sino man po nagsabi niya sa inyo, ay gusto lang niya ako mapahamak. Maniwala ka sa akin, Don Bertuso. Wala akong balak na pabagsakin ka. Hindi rin ako bumuo ng saman
para kalabanin ka. Sinungaling! Sige, tignan natin kung makakapagsinungaling ka pa. Kapag iniharap ko sa'yo ang taong nagsumbong sa akin ng masama mong plano. Hindi makapaniwala si Miguel nang pumasok sa imbakan si Lando. Bahagya yung nakayuko at hindi makatingin sa kanya na para bang hiyang-hiya ito. Tumabi si Lando kay Don Bertuso. Lando? Lando, nung ginagawa mo rito? Para sa kaalaman mo, si Lando na matalik mong kaibigan ang nagsumbong sa akin. Lando, sabihin mo nga kung ano ang pinaplano niyong gawin ngayong gabi. Plano po nila, Miguel, na sunugin ang inyong mansyon habang natutulog kayo. Gusto po niyang mamatay kayo sa sunog na yon at palabasin na aksidente ang lahat para hindi kami makulong. Walang iya ka, Lando! Walang iya ka! Traidor ka! Akala ko ba'y kakampi ka namin? Itinuring pa naman kitang kaibigan tapos ganito lang pala ang gagawin mo sa akin? Traidor ka! Napakawalang iya mo! Traidor! Pasensya ka na, Miguel. Sa totoo lang, ayoko naman talaga sumama sa grupo niyo eh. Pero siyempre, kaibigan kita. Kaya nahiya akong tumanggi nung inaya mo ko. Pasensya ka na talaga, Tol. Huwag mo akong tawagin, Tol! Hayop ka! Hindi mo alam ang ibig sabihin ng salitang yan! Traidor! Tumahimik na kayong dalawa. Naririndi na ako sa kadramahan ninyo. Ngayon, Miguel, siguro naman ay napatunayan ko na sa'yo na lahat ng kumakalaban sa akin ay hindi nagtatagumpay. Tignan mo ang nangyari sa'yo ngayon. Tandaan mo, hindi pa isinisilang sa mundong ito ang taong magpapabagsak kay Don Bertuso. At hindi na siya isisilang kailanman dahil habang buhay akong mag-ahari sa baryong ito. Hindi ka Diyos para sabihin yan. Isinusumpa ko. Mapapabagsak kita, Bertuso. Ako ang tatapos sa buhay mo. Huwag kang managinip ng gising, Miguel. Hindi ikaw ang magpapabagsak sa akin. Dahil bago mo pa ako mapabagsak, ay ikaw muna ang pababagsakin ko. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ako? Sige, patayin mo ako ngayon. Diyan ka naman magaling, di ba? Ang patayin ng mga walang kalaban-laban. Pero subukan mo akong pakawalan dito. Tignan natin kung mananalo ka sa akin. Huwag mo akong pangunahan sa gagawin ko sa'yo. At huwag ka rin mag-alala. Dahil may iba akong pinaplanong gawin sa'yo. Masyado ng luma kung papatayin kita. Dahil ang dapat sa mga kagaya mo ay pinapahirapan ng habang buhay. Don Bertuso, mawalang galang na po. Yung po napag-usapan po natin. Hindi po ba ang hinihingi kong kapalit sa pagsusumbong ko ay gagawin niyo po akong isa sa mga tauhan ninyo? Walang iya ka talaga, Lando. Walang iya ka. Tinraidor mo ako dahil lang sa bagay na yan. Hayop ka. Hayop ka. Hindi mo ako naiintindihan eh. Dahil wala ka sa kalagayan ko. Matagal ko nang gusto maging tauhan ni Don Bertuso. Sawang-sawa na ako magtrabaho sa ilalim ng araw. Pagod na ako maging alipin. At saka, hindi ba nakiusap ako sa'yo noon? Natulungan mo ako na maging tauhan. Pero wala kang ginawa. Hindi mo ako tinutulungan na makawala sa pagiging alipin. Makasarili ka, Miguel. Makasarili ka! Yan ba talaga ang tingin mo? Makasarili ako at hindi kita tinutulungan na makawala sa pagiging alipin. Ang pagbuo ko ng samahan laban kay Don Bertuso, hindi ba't isa yung paraan para hindi ka na maging alipin? Hindi lang ikaw, kundi ang lahat ng tao dito sa baryo natin. Hindi lang tayo makakawala sa pagiging alipin, kundi makakalaya na rin tayo sa kalupitan ni Don Bertuso. Pero dahil sa pagtatraidor mong hayop ka, ay malabo nang mangyari yun. Natigalgal si Lando sa sinabing yun ni Miguel. Tila doon lang nito naunawaan ang lahat
kung bakit muling binuo ni Miguel ang kilusan na lalaban kay Don Bertuso. Tumahimik na kayo! Napakadrama niyong dalawa. At ikaw naman, Lando. Maraming salamat sa iyong katapatan sa akin. Ang mga kagaya mo ay dapat na binibigyan ng gantimpala. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ni Don Bertuso. Mula sa gilid ng pantalon nito ay hinugot nito ang isang baril. Itinutok nito ang baril sa dibdib ni Lando at sa kanito yon pinaputok. Walang buhay na bumagsak si Lando habang si Miguel ay labis na namigla sa bilis ng pangyayari. Ano ko, ugok? Hindi ko dapat pinagkakatiwalaan ng isang taong magawang traidorin ang kanyang kaibigan dahil paniguradong tatraidorin mo rin ako. Ano, Miguel? Nagulat ka ba? Huwag kang magalala dahil nag-uumpisa pa lamang ako. Sige, ipasok na ang isa pang sorpresa para kay Miguel. Laking gulat ni Miguel nang ipasok ng dalawa pang lalaki ang tatay niya. Nakatulala lang si Arnulfo na parabang hindi nito alam ang nangyayari. Hayop ka! Hayop ka, Bertuso! Huwag mong idamay ang tatay ko! Hayop ka! Hindi siya kasama sa mga rebelde! Hindi nga, pero parte siya ng parusa ko sa'yo. Tignan natin kung hindi mo pagsisiyan ang pagtatraidor mo sa akin. 2 bala ng baril ang tumama sa dibdib ni Arnulfo. Nang bitiwan ito ng 2 lalaki ay bumagsak ito. Malakas na napasigaw sa labis na galit si Miguel. Gusto niyang isipin na panaginip lamang ang lahat, ngunit alam niya na yun ang realidad. Hayop ka! Hayop ka, Bertuso! Papatayin kita! Papatayin kita! Ganyan nga, Miguel. Ganyan nga. Magalit ka ng gusto. Gusto ko ay masiraan ka ng katinuan. Habang nagwawala si Miguel, ay lumapit si Don Bertuso sa kanya. Malakas nitong pinukpok ang ulo niya gamit ang hawak nitong baril. Sa lakas ng paghampas nito ay nanlabo ang paningin ni Miguel hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Hindi alam ni Miguel kung gaano siya katagal na nakatulog. Ngunit nang magising siya ay nasa loob na siya ng isang sasakyan. Nakaupo siya at nakaposas ang kanyang mga kamay. Bumukas ang pinto sa tabi niya at isang pulis ang akmang papasok. Mabilis na lumabas si Miguel sa sasakyan at binangga niya ang pulis. Agad naman siyang hinawakan ng mga pulis at pilit na ibinalik sa loob ng sasakyan. Doon niya nakita ang mga taong nakatingin sa kanya. Naroon din si Don Bertuso na tila isang demonyo habang nakangiti. Anong ibig sabihin ito? Bakit niyo ako inuhuli? Anong ibig sabihin ito? Miguel, Miguel, Miguel. Magmamaang-maangan ka pa rin ba, ha, Miguel? Ipapaalala ko lang sa'yo na pinatay mo ang tatay at kaibigan mo. Kung ano man ang dahilan mo, ay sa korte ka na magpaliwanag. Walang iya ka! Hindi ako pumatay sa kanila! Ikaw! Ikaw ang pumatay sa tatay ko at kay Lando! Wala akong dahilan para gawin yun sa kanila! Papatayin kita! Papatayin kita, Don Bertuso! Oh, tignan nyo, nakita nyo na! Pati ako'y pinagbabantaan niya. Ilayo nyo na ang kriminal na yan sa lugar na ito. Sige na! Magsasalita pa sana si Miguel nang biglang lumapit si Aling Patricia at pilit nitong inalis ang pagkakahawak ng mga pulis kay Miguel. Bitiwan niyo ang anak ko! Hindi siya kriminal! Bitiwan niyo siya! Kung ayaw mong pati ikaw ay huliin ng mga pulis, ay huwag ka nang makialam, Patricia. Alam kong mahirap para sa'yo na tanggapin
na sarili mong anak ang pumatay sa iyong asawa. Pero wala tayong magagawa. Kailangan makulong ni Miguel. Yun ang batas. Ang ganyang karumal-dumal na krimen ay hindi ko pinapayagan sa aking lugar. Kung meron man dapat makulong dito ay ikaw yun, Bertuso. Hayop ka, demonyo ka. Sisiguraduhin ko na pagsisisihan mo lahat ng kawalangyaan mo. Magsisisi ka dahil hinayaan mo pa ako mabuhay. Babalikan kita. Babalikan kita! Parang awa nyo na. Huwag niyong hulihin ang anak ko. Inosente siya. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nay, hayaan nyo na lang sila na hulihin ako. Huwag po kayong mag-alala. Dahil babalikan ko po kayo. Ipangako niyo po sa akin na magpapakatatag po kayo. Umiiyak na umiling si Aling Patricia. Baka sa mukha nito ang pagtutol sa sinabing yun ni Miguel. Hinayaan na lamang ni Miguel na hulihin siya ng mga pulis. Hindi na siya nanlaban dahil napagtanto niyang mas lalo lamang hindi magiging maganda ang sitwasyon kapag nagpumiglas pa siya. Nang umandar na ang sasakyan ng mga pulis, ay tinignan ni Miguel ang lugar nila. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi yun ang huling beses na makikita niya ang baryo nila. Isinumpa niya na magbabalik siya roon at sisiguraduhin na niya ang pagbagsak ni Don Bertuso. Labag man sa kalooban, ay tinanggap na lamang ni Miguel ang kanyang mapait na kapalaran. Sandali lang na nagkaroon ng imbestigasyon at agad na siyang nahatulan ng pagkakakulong sa kasalanang hindi niya ginawa. Napakasakit para sa kanya na iniisip ng mga tao sa lugar nila na siya ang kumitil sa buhay ng sarili niyang tatay at kaibigan. Ngunit naniniwala siya na darating ang panahon na malilinis din niya ang kanyang pangalan. Dinala si Miguel sa isang malayong kulungan. Unang araw pa lang niya sa kulungan ay may hindi na kagad magandang nangyari. Nagkamali kasi siya ng higaan na napili dahil pwesto na pala yun ng kinatatakutang preso na si Bogart. Pinugbog siya ng mga tagasunod ni Bogart at wala siyang nagawa dahil mag-isa lang siya. Isang tanghali, habang kumakain si Miguel, ay isang matandang lalaki ang umupo sa harapan niya. Hindi niya yon pinansin, pero nakita niya na nakatitig ang matandang lalaki sa kanya. "Tatang, bakit po kayo nakatingin sa akin ng ganyan? May problema po ba?" Ako, wala akong problema. Pero ikaw, mukhang malaki ang naging problema mo. Nakita ko na binugbog ka ng mga alipores ni Bogart dahil humiga ka sa higaan ni Bogart. Hindi ko naman po alam na may nakapwesto na pala sa higaan na yun eh. Wala po palang pinagkaiba ang kulungan na to sa lugar na pinanggalingan ko. Kahit dito, ay may nag-ahari-arian din. Ganito talaga rito. Kapag ipinakita mong mahina ka, wala, kakayang-kayanin ka nila. Kaya kung ako sa'yo, dumikit ka palagi sa akin. Iginagalang ako rito dahil isa ako sa pinakamatagal na preso rito. Pero sa totoo lang, hindi ako dapat nandito eh. Alam mo bang, nakulong ako dahil pumatay ako ng isang pamilya ng mga aswang. Hindi naniwala ang mga pulis na aswang ang pamilyang yun. Kaya yun, kalaboso ako. Kung alam lang nila, ang pamilyang yon ang salarin sa napakaraming patayan na nangyayari sa aming lugar, ay hindi mangyayari ito. Kahit naman po ako hindi maniniwala sa aswang na sinasabi niyo. Naiintindihan kita. Sadyang marami pa rin ang hindi naniniwala sa mga kampon ng kadiliman na tulad ng aswang. Pero ako na ang nagsasabi sa'yo. Totoo sila, bata. Oo nga pala, ang dami ko nang nasabi
pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako nga pala si Emong, pero Tatang Emong ang tawag sa akin dito. Kaya pwede mo rin akong tawagin sa pangalang yon. Eh ikaw, ano bang pangalan mo? Miguel. Ako po si Miguel. Ano pala ang dahilan kung bakit ka narito, Miguel? Napagbintangan po ako na pumatay sa tatay ko at sa kaibigan ko. Pero ang totoo, yung taong naghahari-harian sa lugar namin ang may kagagawa nun. Yung demonyong si Bertuso. Nalaman po kasi ni Bertuso na bumuo ako ng samahan laban sa kanya. Nagawa po niyang paikutin ang katotohanan sa palad niya. Dahil may pera siya. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Kahit ang katotohanan ay magiging isang kasinungalingan. Pero huwag ka mag-alala. Kung wala ka talagang kasalanan, ay makakaalis ka rito. Pero sa ngayon, magtiis ka muna at huwag kang magiging pasaway. Sa totoo lang, unang kita ko pa lang sa'yo ay may kakaiba na akong naramdaman. Kung ano ang ibig sabihin ng pakiramdam na yon, ay malalaman ko rin sa paglipas ng mga araw. Simula noon ay naging magkaibigan na sina Miguel at si Tatang Emong. Kahit paano ay masaya si Miguel dahil meron siyang nakakausap tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, lalo na kapag patulog na siya, ay bumabalik sa alaala niya ang gabi kung saan pinatay ni Don Bertuso ang tatay niya at ang kaibigan niya. Inaalala rin niya ang kanyang ina na mag-isa na sa kanilang bahay. Ganun pa man, sa kabila ng hindi magagandang nangyari sa buhay ni Miguel, ay pinili pa rin niyang magpatuloy sa buhay. Palagi niyang iniisip na hindi siya maaaring sumuko hanggat hindi siya nakakapaghiganti kay Don Bertuso. Sa paglipas ng mga araw, ay mas lalong nakilala ni Miguel si Tatang Emong. Nakita niya kung paano ito igalang ng ibang mga preso. Bukod doon, ay may talento rin ang matandang lalaki sa pagtatato. Isang umaga, habang nagpapaaraw ang mga preso sa labas ng kulungan, ay lumapit si Tatang Emong kay Miguel. Dala ng matanda ang gamit nito sa pagtatato. Ayon kay Tatang Emong, ay isang mambabatok ang lolo nito o yung nagtatato gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Kaya natuto ito ng ganun. Miguel, gusto mo ba na lagyan kita ng tato? Talaga po? Sige po. Sa totoo lang matagal ko na pong gusto magpatato Kaya lang, wala naman po akong naiisip na magandang disenyo. Kung gusto mo, ako na lang ang mag-iisip ng ilalagay kong tato sa iyo. Saan mo ba gustong magkaroon ng tato? Dito na lang po, sa kaliwang dibdib ko. Basta wag pong bastos ang ilalagay nyo, ha? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Sigurado ko na magugustuhan mo ang tato na ilalagay ko sa'yo. Sinimulan na ni Tatang Emong ang paglalagay ng tato sa kaliwang dibdib ni Miguel. Habang abala ang matandang lalaki, ay naisipan niya na kausapin ito. Tatang Emong, totoo po ba yung sinabi niyo sa akin dati na pumatay kayo ng isang pamilya ng mga aswang? Totoo yun. At wala akong pinagsisisihan na ginawa ko yun. Kasi maraming tao na ang pinatay ng pamilyang yun. Kaya dapat lang yun sa kanila. Hindi po ba may tawag po sa mga pumapas lang sa mga aswang? Manunugis. Manunugis ang tawag sa mga kagaya ko. Tignan mo itong suot kong kwintas. Ito ang agimat na nagbibigay sa akin ng lakas at kapangyarihan kapag nakikipaglaban ako sa mga nilalang na katulad ng aswang. Ipinamana pa to sa akin ng lolo ko na isa ring manunugis. Napakahalaga nito sa akin, Miguel. Ito na lamang ang bagay na meron ako na nagpapaalala sa akin sa lolo ko.
Pinagmasdan ni Miguel ang suot na kwintas ni Tatang Emong. Hugis krus yun na may matutulis na mga dulo. Sa tingin niya ay gawa yun sa isang uri ng metal, pero hindi siya sigurado kung anong klase yung metal. Kakaiba nga po ang itsura ng krus na yan, ha? Marami pa itong ibang kayang gawin. Pero hindi ko na lang sasabihin kasi baka isipin mo na sinungaling ako. Pero Tatang Emong, kung manunugis po kayo, ibig po bang sabihin marami na po kayong pinatay na mga aswang? Tama po ba? Aba, oo naman. Tama yon. Hindi ko na mabilang kung ilan ang mga aswang na pinatay ko. Hindi ako matatawag na manunugis kung hindi marami ang aswang na nakaharap ko noon. Sa kabata pa lang ay sinanay na ako ng lolo ko para maging kagaya niya. Sayang po, no, Tatang Emong. Kung hindi po siguro kayo nakulong, malamang hanggang ngayon po nakikipaglaban pa rin kayo sa mga aswang. Wala na akong magagawa sa kapalaran ko, kaya tinanggap ko na lang. Naniniwala rin ako na may dahilan ng lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya itong pagkakakulong ko rito, alam kong meron itong magandang dahilan. At sa tingin ko, ay alam ko na ang dahilan na yon. Napaka-positibo po pala ng pananaw nyo sa buhay, Tatang Emong. Ako kasi, hindi ko po makita kung anong magandang dahilan ng pagkamatay ng tatay ko at ng kaibigan ko. At itong pagbabayad ko sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Si Don Bertuso po ang dapat na nandito at hindi ako. Mahirap talagang makita ang magandang dahilan ng masasakit na pangyayari sa buhay natin, Miguel. Minsan, kine-question pa natin ng Panginoong Diyos. Pero magtiwala ka lang sa plano niya. Saka tignan mo, nang dahil sa pagkakakulong mo, ay nagkakilala tayong dalawa. O ayan, tapos na ang tattoo mo. Tignan mo na at sabihin mo kung nagustuhan mo. Tinignan ni Miguel ang inilagay na tato ni Tatang Emong sa kanyang dibdib. Kumunot ang noo niya dahil dalawa ang tato na inilagay doon ng matandang lalaki. Isang sili at isang X. Magkatabi ang dalawang tato. Aba, ayos ah. Maganda po. Maganda? Eh bakit parang hindi maipinta ang mukha mo? Hindi mo yata nagustuhan eh. Yung totoo po, hindi ko po kasi masabi kung nagustuhan ko ba siya o hindi. Parang hindi po siya asig tignan eh. Ang inaasahan ko pong itatato nyo sa akin dragon o kaya naman tigre. Pasensya ka na. Hindi ko na kasi kayang gumawa ng mga komplikadong disenyo dahil matanda na ako. Nanginginig na ang mga kamay ko. Kaya simpleng tattoo na lang ang inilagay ko sa'yo. Ayos lang po. Ang cute nga po nitong tattoo nyo sa akin eh. Pero bakit po pala sili at X ang nilagay niyong tattoo sa akin? Ang totoo, Miguel, ay merong ibig sabihin ng mga yan. Pero saka ko nasasabihin sa'yo. Sa tamang panahon. Bakit hindi niyo pa po sabihin sa akin ngayon, Tatang? Pasuspense pa po kayo eh. Hindi po ako makakatulog nito sa kakaisip kung ano po bang ibig sabihin ng tattoo na to. Basta, saka ko nasasabihin sa'yo. Huwag ka nang makulit dahil hindi pa ito ang oras para sagutin ko ang tanong mo na yan. Biglang naubo si Tatang Emong. Itinakip nito ang palad nito sa bibig dahil tuloy-tuloy ang pag-ubo nito. Tinapik ni Miguel ang likod ni Tatang Emong hanggang sa huminto na ito sa pag-ubo. Nang alisin ng matanda ang kamay sa bibig nito, ay nagimbal si Miguel nang nakita niyang may bahid ng dugo ang palad nito. Tatang, bakit po may dugo ang kamay niyo? Wala ito. Napalakas lang ang ubo ko. Kaya nasugatan siguro ang lalamunan ko. Pero parang hindi po normal ang dami ng dugo na yan ah. Tatang, may sakit po ba kayo?
Ano ba sakit ang sinasabi mo? Nakita mo na napakalakas ko pa. Kaya paano ako magkakasakit? Sige nga, sabihin mo. Malay ko po bang may sakit pala kayo tapos hindi niyo po sinasabi sa akin? Wala akong sakit, Miguel. Huwag na nga kung ano-ano pa ang iniisip mo. Malakas na tumawa si Tatang Emong, pero ramdam ni Miguel na peke ang tawang yon. Hindi na iwasang mag-alala ni Miguel para kay Tatang Emong dahil tila meron itong itinatago sa kanya pagdating sa lagay ng kalusugan nito. Simula noon ay naging mapagmatsyag na si Miguel kay Tatang Emong dahil malakas talaga ang pakiramdam niya na meron itong iniindang sakit. Ngunit nagdalawang isip siya tungkol sa bagay na yon dahil palaging masigla si Tatang Emong. Isang gabi, bago sila matulog, ay ikinuwento ni Miguel kay Tatang Emong ang lahat ng nangyari sa baryo nila. Kahit si Tatang Emong ay nagalit din kay Don Bertuso. May mga tao talagang ginagamit ang kapangyarihan at estado nila sa buhay para manamantala. Ang mga ganyang uri ng tao ay masaya dito sa lupa, pero pagdating nila sa kabilang buhay, ay doon na sila sisingilin sa lahat ng kanilang mga pagkakasala. Pero hindi ko po gustong habang buhay na masaya si Bertuso dito sa lupa. Gusto kong maramdaman niya ang tindi ng paghihiganti ko. Gusto kong makitang nahihirapan siya. Naiintindihan ko kung bakit ganyang katindi ang galit mo. Kahit ako ay nagalit sa Bertuso na yon dahil sa mga ikinuwento mo. Kaya nga po gusto kong makaalis sa lugar na to. Kailangan po ako ng baryo namin. Kailangan po ako ng nanay ko. Saka hindi lang po si Bertuso ang kinakatakutan sa lugar namin. May hinala po kasi ang mga tao sa baryo namin na meron dong gumagalang aswang. May ilan na nga po kasi kaming natagpo ang bangkay. Wakwak po ang tiyan nila at wala na pong lamang loob. Bukod pa ron, halos wala na rin po silang dugo kasi sobrang putla na po ng balat nila. Imposible naman pong mabangis na hayop lang po may gawa nun kasi walang ganong klaseng hayop sa baryo namin. Mukhang aswang nga ang salarin sa patayan na yon. Kung magbabalik ka pala sa inyo, ay dapat may kaalaman ka rin sa pakikipaglaban sa aswang. Yung po ang paniniwala ng ibang tao sa amin. Pero ako, 50-50 po ako. Saka po ako maniniwalang aswang ang may kagagawan nun kapag nakita ko ng harapan yung aswang. Alam mo, Miguel, may mga nilalang, bagay at pangyayari sa mundo na hindi mo na kailangan makita bago ka maniwala. Paano kung totoo nga may aswang sa baryo ninyo? Paano kung pagbalik mo ron, kailangan mo siyang labanan? Paano mo yun magagawa kung wala ka namang kaalaman sa pakikipaglaban sa ganung uri ng mga halimaw? Sige nga. Tama po kayo. Ang iniisip ko po kasi dati ay si Bertuso ang pumapatay sa mga tao sa baryo namin. Pero napagtanto ko po na wala siyang dahilan para gawin yon. Lalo na't hindi po siya mabubuhay kung mawawala ang mga tauhan at alipin niya. Baka nga po aswang talaga ang totoong salarin sa pagpatay sa aming baryo. Kaya nga maganda kung magkakaroon ka ng kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Pero paano naman po ako magkakaroon ng ganong kakayahan? Natawa naman ako sa sinabi mo. Nakalimutan mo na yata na isa akong manunugis. Sino pa ba ang pwede magturo sa'yo? Kundi ako lang. Pero Tatang Emong, baka naman po mapagod kayo. Hindi po ba may sakit po kayo? Ilang beses ko bang kailangan sabihin sa'yo na wala akong sakit? Dahil ba nung umubo ako ay may lumabas na dugo sa bibig ko? Naipaliwanag ko na yan sa iyo. Pero bahala ka kung iisipin mo may sakit ako. Pero sagutin mo na lang ang tanong ko. Handa ka bang sumailalim sa aking pagsasanay? Handa naman po ako, Tatang Emong. Pero sigurado po ba kayo na kaya niyo pa po? Kung wala kang tiwala sa akin ay wag na lang.
Ang dami mo pa sila sabi. Sige na nga po. Oo na po. Pumapayag na po ako. Basta kapag may nangyaring hindi maganda sa inyo, huwag niyo akong sisisihin ha. Kayo ang may gusto niyan. Natawa na lamang si Tatang Emong sa sinabi ni Miguel. May kabang naramdaman si Miguel dahil wala siyang ideya sa kung anong klase ng pagsasanay ang gagawin nila ni Tatang Emong. Simula noon ay lihim nang nagsanay si Miguel sa tulong ni Tatang Emong sa isang tagumpahagi ng kulungan kapag meron silang libreng oras. Doon unang natutunan ni Miguel ang mga galaw sa pakikipaglaban sa aswang at ang tamang pagdepensa. Ginamit nila ang mga piraso ng kahoy at bakal bilang sandata. Madalas ay nadadapa si Miguel, napupuruhan at nasusugatan, ngunit bumabangon pa rin siya sa bawat pagkakadapa niya. Alam niyang kailangan niyang tumatag upang magtagumpay siya sa kanyang pag-iiganti. Hindi lamang lakas ng katawan ang pinanday ni Tatang Emong kay Miguel, kundi maging ang tatag ng kanyang katawan. Tinuruan siya ni Tatang Emong kung paano kontrolin ang takot niya at kung paano manatiling kalmado kahit nakaharap sa panganib. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ni Miguel na unti-unti siyang lumalakas at doon niya napagtanto na napakalaki ng naitutulong sa kanya ng pagsasanay ni Tatang Emong sa kanya. Isang hapon, matapos ang matinding pagsasanay, ay habol ni Miguel ang kanyang paghinga. Nilapitan siya ni Tatang Emong at tinapik nito ang balikat niya. Mahusay, Miguel. Mahusay. Labis mo kong pinahanga dahil napakabilis mong matuto. 1 linggo pa lamang tayo nagsasanay, pero nakikita ko na ang napakalaking pagbabago sa iyo. Magaling po kasi kayo magturo. Maraming salamat po, Tatang Emong. Kasi hindi niyo lang po ako tinuruan sa pakikipaglaban, kundi pinatatag niyo rin po ang aking katawan. Ginawa ko yan dahil walang silbi ang husay mo sa pakikipaglaban kung mahina naman ang iyong katawan. Mas malaki ang tsansa mong magwagi sa kahit na anong laban kung matatag ang iyong pangangatawan. Ngayong handa ka na, ay may isang bagay akong ibibigay sa iyo na sigurado ko na magagamit mo. Nagulat si Miguel nang hubarin ni Tatang Emong ang agimat nito. Mas lalong nagulat si Miguel dahil isinuot yun ni Tatang Emong sa leeg niya. Isang papel din ang hinugot ng matanda mula sa bulsa ng pantalon nito at ibinigay nito yun kay Miguel. Nasa papel na yan ang kailangan mong dasalin upang manatiling buhay ang kapangyarihan ng agimat na yan. Gagawin mo yon tuwing gabi kapag bilog ang buwan. Huwag mong kakalimutan na dasalan ng agimat kung ayaw mong mawala ang kapangyarihan niyan. Ano po bang ibig sabihin nito? Bakit niyo po ibinibigay ang agimat niyo sa akin? Humina na ba ang iyong pag-iisip dahil sa araw-araw natin pagsasanay? Hindi pa ba malinaw na ipinapasa ko na sa iyo ang pangangalaga sa agimat na yan? Pero Tatang Emong, bakit po? Alam ko po kung gaano kaimportante sa inyong agimat na to. Ang sabi niyo po ay ipinamana pa sa inyo ito ng lolo niyo. Matanda na ako, Miguel. Kahit dala ko ang agimat na yan, ay hindi ko na kayang makipaglaban. Saka matagal ko nang tinanggap na retirado na ako sa pagiging manunugis. Kaya panahon na para ipasa ko yan sa iba. Wala rin naman akong anak, kaya naisip ko na sa'yo ko na lang yan ipamana. Alam ko na karapat-dapat ka na magmay-ari ng agimat ko. Hindi ba ang sabi ko sa'yo dati ay may dahilan kung bakit ka napunta sa kulungang ito? Ito na ang dahilan na yon, Miguel. Kailangan nating magkakilala para magkaroon ka ng kakayahan na ipagtanggol ang inyong baryo. Hindi na napigilan ni Miguel ang mapaluha
dahil naramdaman niya ang malaking tiwala ni Tatang Emong sa kanya. Maigpit niyang niyakap ang matandang lalaki. Maraming salamat po. Hindi ko po alam, Tatang Emong, kung ano pong nakita niyo sa akin para ipagkatiwala niyo sa akin ang inyong agimat. Pero nangangako po ako na gagamitin ko po ito para ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. Dahil ang agimat na yan ay nilikha para sa kabutihan. Humiwalay na si Miguel sa pagkakayakap kay Tatang Emong at pinunasan niya ang kanyang luha. Labis ang kanyang kasiyahan, hindi lang dahil marunong na siyang makipaglaban, kundi dahil din sa taglay niya na ang isang agimat na sigurado siyang magagamit niya sa sandaling makabalik na siya sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy si Miguel sa pagsasanay. Kahit mag-isa siya, ay hinasa pa rin niya ang kakayahan niya sa pakikipaglaban. Hindi niya na hinintay pang ayain siya ni Tatang Emong na magsanay dahil nagkaroon na siya ng pagkukusa. Alam ni Miguel na handa na siyang bumalik sa baryo nila upang pagbayarin si Don Bertuso sa lahat ng kasalanan nito. Handa na rin siyang harapin ang mga aswang na maaaring hanggang sa panahong yon ay patuloy pa rin nang bibiktima ng mga inosenteng tao. Ang tanging problema lamang niya ay kung paano siya makakalabas sa kulungan. Aminado siya na ang tanging paraan para makaalis siya roon ay ang pagtakas, pero hindi niya alam kung paano niya yon gagawin. Hanggang isang araw, habang abala sina Miguel at Tatang Emong sa pagbubungkal ng lupa sa taniman ng mga gulay sa kulungan, ay napansin ni Miguel na parang mawawalan ng malay si Tatang Emong. Agad niya tong nilapitan at inalalayan. Tatang Emong, ayos lang po ba kayo? Medyo nahihilo lang ako. Dahil siguro sa init. Ang mabuti pa po siguro magpahinga na po muna kayo. Namumutla na po kayo. Ano ka ba? Kaya ko pa. Sa kasandaling oras na lang naman ay matatapos na tayo rito. Kapag nakapagpahinga na ako, ay magiging maayos na ako. Magsasalita pa sana si Miguel nang biglang nawalan na nga ng malay si Tatang Emong. Mabilis niyang sinalo ang matandang lalaki. Bago pa yun mabuwal, natatarantang tumawag ng tulong si Miguel sa iba pang preso. Agad namang sumaklolo ang ilan upang madala sa klinik si Tatang Emong. Agad na inasikaso ng babaeng nurse si Tatang Emong matapos yung madala ni na Miguel sa klinik. Kinausap si Miguel ng nurse at doon niya nalaman ang totoong lagay ng kalusugan ni Tatang Emong. Gumuho ang mundo ni Miguel nang malaman niya na may kanser sa baga si Tatang Emong at matagal nang may taning ang buhay nito. Nang magkamalay na si Tatang Emong, ay hinayaan ng nurse na makausap ito ni Miguel. Nangingilid ang luha niya nang umupo siya sa tabi ng higaan ng matanda. Bakas sa mukha ni Tatang Emong ang labis na panghihina. Tatang Emong, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Medyo mabuti-buti na ang pakiramdam ko kumpara kanina. Sabi ko naman sa'yo, kailangan ko lang ng pahinga. Alam ko na po ang totoo, Tatang Emong. Sinabi na po sa akin ng nurse na may kanser po kayo sa baga at may taning na po ang buhay niyo. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin yun, Tatang? Wala namang kasing magbabago sa kalagayan ko kahit sabihin ko pa sa'yo. Saka sa tanda kong ito, ay hindi mo ba naisip na mamamatay na ako? Ang sabi niyo po kasi sa akin malakas pa kayo. Sabi ko na nga ba't may sakit kayo Pero hindi niyo sinasabi sa akin. Nagtataka lang po ako kung bakit bigla-bigla ang panghihina niyo. Gusto ko pong malaman kung may kinalaman ng pagpapasa niyo sa akin ng agimat sa nangyayari sa inyo ngayon. Sa totoo lang, ang agimat na yan ang nagpapalakas sa akin. Pero dahil ibinigay ko na to sa'yo, ay mas naging mabilis ang panghihina ng aking katawan.
Kung ganun na ibabalik ko na lang po sa inyo ulit ito para lumakas kayo ulit. Mas kailangan niyo po ito kaysa sa akin. Saka hindi ko na rin naman po ito magagamit dahil nandito po ako sa loob ng kulungan. Hindi mo na maaaring ibalik sa akin ang agimat, Miguel. Kapag naipasa na yan, ay hindi na yan pwedeng ibalik sa dati nitong may-ari. Kaya ikaw na talaga ang bagong tagapangalaga niyan. Pero paano po kayo? Baka po kung anong mangyari sa inyo kasi wala na po sa inyo ang agimat. Huwag mo na akong alalahanin, Miguel. Matagal ko nang alam na darating ang araw na mamamatay ako. Tanggap ko na ito, Miguel. Masaya na ako sa mga nagawa ko sa mundong ito at ang tanging hiling ko na lang sa iyo ay ituloy mo ang aking nasimulan. Gamitin mo ang agimat sa pakikipaglaban sa mga aswang. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Matagal pa po kayo mabubuhay. Kung makapagsalita ka naman parang ikaw ang Diyos. Biro lang, Miguel. Alam ko na pinoproblema mo kung paano ka makakaalis sa kulungan na ito. Ang totoo niyan ay matagal ko nang ipinaalam sa iyo kung paano ka makakatakas dito. Wala naman po ako natatandaan na may sinabi po kayo kung paano ako makakaalis sa kulungan Siguro naman ay naaalala mo ang dalawang bagay na itinatuko sa dibdib mo. Yung sili at ekis. Opo. Ang ibig niyo po ba sabihin ay meron yung ibang kahulugan? Meron. Yan ang mga simbolo na tutulong sa iyo para malaman mo kung paano ka makakatakas. Nang sa gayon, ay makabalik ka na sa baryo nyo at magawa mo na ang dapat mong gawin doon. Pero saka ko nasasabihin sa iyo ang kahulugan ng mga tattoo na yan. Inaantok na ako at kailangan ko muna matulog. Pagkagising ko, ay sasabihin ko na kagad sa iyo ang lahat. Sige po. Patulog na po muna kayo. Pero mangako po kayo sa akin Nagigising pa po kayo. Masaya akong nakilala kita, Miguel. Matapos yung sabihin ni Tatang Emong ay pumikit na ito. Nais pa sana itong kausapin ni Miguel pero wala na siyang nagawa dahil mabilis na itong nakatulog. Mabigat ang loob na iniwanan niya si Tatang Emong sa klinik. Umasa siya at nagdasal na sana ay wag munang kunin ng Diyos si Tatang Emong. Sa maikling panahon kasi na nakasama niya ito ay labis nang napalapit ang loob niya sa matandang lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na nagising pang muli si Tatang Emong. Sa araw din na yon ay nalaman ni Miguel na pumanaw na si Tatang Emong habang natutulog. Pakiramdam ni Miguel ay gumuho ang kanyang mundo. Hindi niya matanggap na ang kaisa-isang tao na naging kaibigan niya sa loob ng kulungan ay sumakabilang buhay na. Dahil wala ng pamilya si Tatang Emong, ay inilibing ito sa sementeryo na malapit sa kulungan. Laking pasasalamat ni Miguel nang pumayag ang mga pulis na dumalo siya sa paglilibing kay Tatang Emong. Kaya kahit paano ay naging magaan ng pakiramdam niya dahil nagawa niyang ihatid sa huling hantungan ang matanda. Nang nakabalik na si Miguel sa kulungan ay binalot siya ng matinding kalungkutan. Iyak siya ng iyak nang sumunod na araw habang nasa taniman ng mga gulay si Miguel ay wala siya sa kanyang sarili. Hindi kasi siya sanay na hindi niya kasama si Tatang Emong. Habang nakatulala si Miguel ay nakita niya ang mga nakatanim na sili na nasa pinakasulok ng pader na nakapalibot sa buong kulungan. Sandali, ang sabi sa akin ni Tatang Emong ay mga simbolo na tutulong sa akin para makatakas ako rito. Ang inilagay niyang tattoo sa akin. Hindi kaya ang mga sili na yun ang isa sa simbolo? Nilapitan ni Miguel ang mga sili. Sa pwesto niya ay wala nang nakakakita sa kanya dahil nasa pinakasulok na yon. Iginala niya ang kanyang paningin hanggang sa may nakita siyang malapad na bato sa gitna ng mga nakatanim na sili. Sa ibabaw ng batong yon ay may nakaukit na hugis ekis. Tama nga ako.
Ang lugar na to ang tinutukoy ng mga simbolong itinato ni Tatang Emong sa akin. Pero paano naman ako makakatakas gamit ang sili at ang batong may ekis? Hindi kaya. Ang sili ay ang palatandaan ng lugar kung saan ako maaaring makalabas ng kulungan. At ang batong ekis naman ay ang marka ng daan palabas. Yumukod si Miguel at bahagya niyang inangat ang malapad na bato. Nagulantang siya nang may nakita siyang lagusan sa ilalim nun. Nanlamig siya nang napagtanto niya na isa yung lagusan. Siguro'y matagal nang ginawa ni Tatang Emong ang lagusan na to. Tatang Emong, kung nasan ka man ngayon ay nagpapasalamat ako sa lahat ng tulong mo sa akin. Nangangako ko na hindi ko po kayo bibiguin. Hindi na nagdalawang isip pa si Miguel. Alam niyang wala nang ibang tamang oras para tumakas siya, kundi sa oras din na yun. Luminga muna siya at nang masiguro niyang walang tao sa paligid, ay sa kanya tuluyang inalis ang bato. Pumasok siya sa hukay at ibinalik niya ang bato sa dati nitong pwesto. Gumapang si Miguel sa masikip na lagusan. Hindi niya ininda kahit may mga batong bumabaon sa braso niya. Makalipas ang ilang minuto, ay narating niya na ang dulo ng lagusan. Inalis niya ang nakatakip na makapal na tuyong damo sa butas at saka siya tuluyang lumabas. Nasa gitna ng isang makapal na talayban si Miguel. Natanaw niya sa hindi kalayuan ang kulungan. Sa wakas, malaya na ako. Grabe ka rin, Tatang Emong. Matanda na kayo, pero nagawa niyo pang makapaghukay ng ganito kalayo. Maraming salamat po talaga. Utang ko sa inyo ang kalayaan ko. Hindi na nag-aksaya ng oras si Miguel at mabilis na siyang tumakbo palayo sa kulungan. Tinaak niya ang makakapal na talayban. Sa dulo ng talayban ay isang kalsada ang tumambad sa kanya. Hinubad niya ang kanyang damit na uniforme ng mga preso dahil sigurado siya na kapag may ibang taong nakakita na suot niya yun, ay matatakot sa kanya. Matyagang naghintay si Miguel sa tabi ng kalsada. Hindi nagtagal, ay isang jeep na may kargang mga gulay ang nakita niyang paparating. Pinara niya ang jeep at nakiusap siya sa driver na kapwede siya nitong iatid hanggang sa bayan. Tamang-tama naman na doon papunta ang jeep, kaya pumayag ang driver sa pakiusap ni Miguel. Pagdating sa bayan, ay gumawa si Miguel ng paraan upang mas mapalapit siya sa baryo nila. Isang may-ari ng pribadong kotse ang naawa sa kanya at inihatid siya nun sa baryo kung saan malapit ang baryo ni Miguel. Habang papalapit na si Miguel sa kanilang baryo, ay unti-unti siyang nakakaramdam ng kaba. Hanggang sa ibinaba na si Miguel ng driver ng pribadong kotse. Matapos niyang magpasalamat, ay nagsimula na siyang maglakad patungo sa kanyang totoong destinasyon. Humanda ka sa akin, Bertuso. Nalalapit na ang paghaharap nating dalawa. At sisiguraduhin ko sa'yo na sa pagkakataong ito ay magtatagumpay na ako na pabagsakin ka. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim nang makarating si Miguel sa mismong baryo nila. Nagtataka siya dahil wala siyang nakitang kahit isang tao na nasa labas. Dumaan siya sa gilid ng baryo hanggang sa nakarating na siya sa bahay nila. Pagpasok ni Miguel ay nagulat si Aling Patricia nang nakita siya. Diyos ko! Miguel anak, anong ginagawa mo rito? Nakalaya ka na ba? Hindi po, Nay. Tumakas po ako sa kulungan. Ano ka mo? Bakit mo ginawa yun? Diyos ko, mas lalo mo lamang pinapahamak ang sarili mo. Panigurado na sa mga oras na ito ay hinahanap ka na ng mga kapulisan. Kaya nga po kailangan ko na magmadali. Kailangan ko na pong gawin kagad ang dahilan kung bakit po ako bumalik dito. At yun ay ang pagbayarin si Bertuso sa kasamaan niya. Lalong-lalo na sa pagpatay niya kay tatay. Pero hindi ka na dapat nagbalik pa dito, Miguel.
Bakit po? Hindi po ba kayo masaya na makita niyo ulit ako? Hindi sa ganun, anak. Pero simula na makulong ka, ay marami na nagbago sa baryong ito. Hindi lang sa baryo, kundi sa mga tao na nandito. Teka, ano po bang ibig niyo sabihin, Nay? Si Don Bertuso, hindi siya isang tao. Isa siyang malakas na uri ng aswang. Siya ang aswang na pumapatay sa mga tao nung nandito ka pa. At ang masama pa nito, balak niyang gawing pugad ng mga aswang ang baryo natin, anak. Inamin niya sa aming lahat na yun talaga ang balak niya nung simula pa lamang. Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyo, Nay? Parang ang hirap naman po yatang paniwalaan yan. Kahit kami nung una, ay ayaw naming maniwala sa mga isiniwalat ni Don Bertuso. Ngunit nung hinawaan niya na ang lahat ng mga tauhan niya para maging aswang din, na kagaya niya, ay doon na kami naniwala. Pati ang ibang mga alipin ay ginawa na rin niyang aswang. Habang ang ibang alipin naman ay nakakatulong pa rin at ginagawang pagkain nila Don Bertuso. Ngunit may mga kagaya kong alipin na hindi nakakulong upang magtrabaho sa taniman. Napakahayop talaga ng Bertuso na yun. Napakasama niya. Mabuti na lang at bumalik ako rito. Dahil ako ang tatapos sa kasamaan niya. Anak naman, mas makakabuti kung aalis ka na lang dito. Hindi mo siya kayang labanan. Ipapahamak mo lamang ang sarili mo, anak. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Dahil may nakilala po ako sa kulungan na isang manunugis. Ito po. Tignan niyo po itong suot kong kwintas. Isa po itong agimat na malakas na panlaban sa mga aswang. Ibinigay po ito sa akin ng manunugis na yun. Sisiguraduhin ko po na lahat ng mga aswang dito sa baryo natin ay papatayin ko. Uubusin ko silang lahat. Kung ganon, pati pala ako ay dapat mo na rin patayin. Po? Bakit ko naman po kayo papatayin? Dahil isa ako sa mga hinawaan ni Don Bertuso sa pagiging aswang niya. Isa na akong aswang, Miguel. Tuwing sasapit ang gabi, nagbabago ang aking anyo. Nakakaramdam ako na matinding gutom at uhaw. Pero tanging laman at dugo lamang ng tao ang gusto kong kainin at inumin. Sabihin niyo sa akin, Nay, kumain na po ba kayo ng tao? Hindi, anak. Kahit minsan ay hindi ako kumain ng tao. Kahit nahihirapan ako, ay hindi ko yung ginagawa. Pinipigilan ko ang aking sarili. Kung ganun, may pag-asa pa po kayo na maging tao ulit. Kailangan ko lang mapatay si Bertuso at pagkatapos ay hahanap tayo ng lunas sa sumpang nasa inyong katawan. Marami po akong nalaman tungkol sa mga aswang sa naging kaibigan ko manunugis sa kulungan. At isa sa mga natatandaan ko ay kapag hinawaan ng isang aswang ang isang tao, ay may pag-asa pa itong maging taong muli kung hindi pa siya kumakain ng tao. Kaya may pag-asa ka pa, Nay. Magtiwala lang po kayo sa akin. Mamayang gabi, sisiguraduhin ko na babagsak na si Bertuso. Itagahan niyo sa bato. Naluluwang tumango si Aling Patricia hanggang sa tuluyan na itong napahagulgol. Maigpit na niyakap ni Miguel ang nanay niya upang pakalmahin ito. Tulungan mo ko, anak. Ayokong maging aswang habang buhay. Natatakot ako na baka dumating ang araw na hindi ko na mapigilan ang aking sarili at magawa ko na rin pumatay at kumain ng tao, gaya ng mga taong ginawang aswang ni Bertuso. Huwag kang mag-alala, Nay. Gagawin ko po ang lahat para maging normal ulit kayo. Magtiwala lang po kayo sa akin. May awa po ang Diyos. Nang sandaling yon, ay mas lalong tumindi ang kagustuhan ni Miguel na tapusin na ang kasamaan ni Don Bertuso at wala nang ibang paraan para mangyari yon kundi ang patayin niya ito. Kahit papano ay natuwa siya nang malaman niyang si Don Bertuso at ang aswang na kailangan niya ring patayin ay iisa lang. Ibig sabihin, isa lang ang kailangan niyang patayin para magwakas na ang dilubyong nangyayari sa kanilang baryo. Pagsapit ng 10:00 ng gabi
ay naglakad na si Miguel papunta sa mansyon ni Don Bertuso. Dala niya ang isang bagong hasang itak na siyang gagamitin niyang sandata sa pakikipaglaban. Nang nasa harap na siya ng malaking pinto ng mansyon, ay huminto siya at malakas na sumigaw. Bertuso! Lumabas ka, harapin mo ako! Tapusin na natin ang laban ngayong gabi! Hindi nagtagal ay lumabas si Don Bertuso. Nakasuot yon ng itim na roba. Nagulat si Don Bertuso pagkakita kay Miguel. Tinotoo mo nga ang sinabi mo, Miguel. Nagbalik ka na rito sa ating baryo. Maligayang pagbabalik. Kumusta ka na? Sabihin mo sa akin kung paano mo nagawang makalabas ng kulungan. Wala ako rito para makipagkumustahan sa'yo, demonyo ka. Nandito ako para tapusin ang paghahari mo. Walang iya ka. Isa ka palang aswang. Hindi ka na nakontento sa ginawa mo kaming alipin. Talagang ginawa mo pang kagaya mo ang mga tao rito. Gusto ko kasing gawing kuta ng mga aswang ang baryong ito. Dito ko uumpisa ng lahat hanggang sa mapalawak ko ang aking paghahari sa iba pang baryo. Hindi na mangyayari yan. Dahil papatayin na kita ngayon. Walang pagdadalawang isip na sinugod ni Miguel si Don Bertuso. Naramdaman niya ang kakaibang lakas at bilis na ibinigay sa kanya ng suot niyang agimat. Bago pa man siya makalapit kay Don Bertuso, ay nag-anyong aswang ito. Mas lumaki ang katawan nito. Sinalubong ng aswang si Miguel at napasigaw siya nang bumaon ang mga kuko nito sa dibdib niya. Bumagsak si Miguel pero agad siyang tumayo habang sapu-sapo ang dumudugo niyang sugat. Sa palagay mo ba ay magagawa mo pa akong patayin? Isa kang hangal para hangarin ang bagay na yan. Huwag kang magsalita ng tapos dahil ngayon palang magsisimula ang totoong laban! Muling sumugod si Miguel. Tumalon na mataas ang aswang para sunggaban siya. Agad namang iniwasan ni Miguel ang aswang. Nang bumagsak sa lupa ang aswang, ay itinarak niya sa likod nito ang itak. Malakas na sumigaw ang aswang at nang humarap ito kay Miguel, ay malakas siya nitong tinabig gamit ang matigas nitong braso. Tumalsik si Miguel at nagpagulong-gulong siya sa lupa. Mabilis na tumakbo ang aswang papunta kay Miguel. Tumalon ng aswang at lumapag yun sa ibabaw ni Miguel. Mariin na hinawakan ng aswang ang magkabilaang kamay ni Miguel upang hindi siya makagalaw. Kinalmot si Miguel ng aswang sa dibdib. Sumabit sa kuko ng aswang ang agimat at naputol ang tali nun. Tumalsik sa kung saan ang kwintas. Kinabahan si Miguel nang nawala sa katawan niya ang agimat. Isang malaking pagkakamali na bumalik ka pa rito. Hinayaan na nga kitang mabuhay, pero ikaw talaga ang naghukay sa sarili mong libingan. Ngumanga ng malaki ang aswang upang sakmalin si Miguel. Ngunit bago pa nito yun nagawa, ay isang boses ng babae ang narinig nila. Bertuso! Layuan mo ang anak ko! Nanay! Hindi makapaniwala si Miguel nang makita niya ang nanay niya na nasa anyong aswang. Mabilis yun tumakbo at sumampa ito sa likod ni Don Bertuso. Sinakmal ni Aling Patricia sa leeg si Don Bertuso. Tumayo si Don Bertuso at inalis nito si Aling Patricia sa likod nito. Walang kahirap-hirap na binuhat ni Don Bertuso si Aling Patricia at malakas nito yung ibinalibag sa lupa. Unang tumama ang likod ni Aling Patricia at nahirapan na itong tumayo. Naglagablab ang apoy sa dibdib ni Miguel nang makita ang ginawa ni Don Bertuso sa nanay niya. Mabilis siyang tumayo habang hawak ang itak. Walang hiya ka, Don Bertuso! Katapusan mo na! Buong lakas na isinaksak ni Miguel ang itak sa tapat mismo ng puso ng aswang. Nanlaki ang mga mata ng aswang habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Miguel. Hindi ko makakalimutan ang gabing pinatay mo sa harapan ko ang tatay ko. Ngayon oras na
para pagbayaran mo ang pagpatay mo sa kanya. Ito na ang oras para singilin kita sa lahat ng kasamaan mo! Siguro nga ay nagtagumpay kang pabagsakin ako. Pero hindi ako papayag na ako lang ang mamamatay ngayong gabi. Isasama kita sa hukay, Miguel! Malakas na umalulong si Don Bertuso. Naramdaman ni Miguel ang mabibilis na yabag na papalapit sa kinaroroonan nila. Nang hilakbot siya, nang nakita niya ang mga aswang na paparating. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Miguel. Hinugot niya ang itak mula sa dibdib ni Don Bertuso at ginilitan niya ito sa leeg. Sa lalim ng sugat nito sa leeg ay halos humiwalay na ang ulo nito sa katawan nito nang bumagsak yon sa lupa. Matapos mamatay ni Don Bertuso ay inihanda naman ni Miguel ang sarili sa pagharap niya sa mga aswang na paparating. Hanggang sa narinig ni Miguel ang sigawan ng mga taong nakakulong sa kulungan na gawa sa kawayan na nasa gilid ng mansyon. Inuuga ng mga tao ang kulungan. Hindi nagtagal ay nasira ang kulungan at sabay-sabay na lumabas ang mga tao mula roon. Lahat ay kumuha ng kahit na anong bagay na pwedeng gamiting sandata, gaya ng bato at mga kawayan na mula sa nasirang mga kulungan. Sinugod ng mga tao ang mga aswang. Matapang na nilabanan ng mga tao ang mga yon. Naramdaman ni Miguel ang nagsusumidhing kagustuhan ng lahat na tuluyan ng alisin ang kasamaan sa baryo nila. Agad na tinulungan ni Miguel ang mga tao sa pakikipaglaban sa mga aswang. At dahil sa kanilang pagtutulungan, ay mabilis nilang naubos ang mga aswang. Hindi nagtagal, ay wala ng buhay na aswang ang natira sa harapan ng mansyon ni Don Bertuso. Habang nagsasaya ang mga tao, ay nilapitan ni Miguel ang kanyang ina. Bahagya niyang inangat ang ulo nito. Nasaan yung aswang pa rin, si Aling Patricia. Nay, gumising po kayo, parang awa niyo na. Nay, huwag niyo po akong iiwan. Hindi makapaniwala si Miguel nang unti-unting bumalik sa pagiging tao si Aling Patricia. Nang tuluyan na yung naging tao, ay nagising na ito. Nay! Nay! Salamat sa Diyos at buhay ka! Mahigpit na niyakap ni Miguel si Aling Patricia. Isang bagay ang nakapanya sa likod nito. Nang tignan niya kung ano ang bagay na yon, ay nalaman niya na nakatusok sa likod ng nanay niya ang kanyang agimat na krus. Bahagya yung nagliliwanag. Maingat na kinuha ni Miguel ang agimat. Totoo nga sinabi ni Tatang Emong. May iba pang kapangyarihan ng agimat na to. Nay, inilis po ng agimat ko ang pagiging aswang nyo nang tumusok po ito sa inyong katawan. Sa tingin ko po, ay nilinis nito ang sumpang inilagay ni Bertuso sa inyo. Ito na pala ang lunas na kailangan natin. Nararamdaman ko nga, anak. Wala na ang pagiging aswang ko. Maraming salamat sa iyo, Miguel. Salamat dahil bumalik ka rito. Hindi po ba nangako po ko sa inyo na babalikan ko po kayo? Isa pa, hindi ko po kayang pabayaan kayo. Kaya ginawa ko po ang lahat para makatakas sa kulungan. At wala po akong pinagsisisihan sa ginawa ko na yun. Dahil nagbunga ng maganda ang pagtakas ko. Simula noon, ay unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga tao sa baryo ni na Miguel. Lahat ng tao ay nagpasalamat kay Miguel sa kabayanihan niya. Ang tagumpay na yon ay buong pusong inalay ni Miguel kay Tatang Emong. Muling nagkaroon ng imbestigasyon sa kaso ng pagpatay sa tatay ni Miguel at kay Lando at napatunayan na walang kasalanan si Miguel. Nabura ang masamang paratang laban sa kanya at tuluyan ng naghilom ang sugat ng nakaraan. Natutunan ni Miguel na basta't malinis ang hangarin at tapat ang puso niya, ay tiyak na makakamit niya ang tagumpay. Napatunayan din niya na ang kasamaan ay kailanman
hindi magwawagi sa kabutihan.